Swerte ang isang pamilya na may simpleng pamumuhay, ngunit nagmamahalan at nagkakaunawaan. Iyon ang pananaw ni Junior sa pamilya ng kaibigang si Jares noong kanyang kabataan. 7 taon siya nang magkumuhang at napansin ang kakaibang samahan na mayroon ng pamilya ng kanyang kaibigan. Ang atilay nito ay malambing kay Jares, maging ang mga magulang ay sobrang mahinahon kung magsalita sa kanila ni Jares at ate nito. Kakaiba sa mga magulang niya na lagi nilang may sigawan at sakitan na talaga namang nakakatrauma sa katulad niya noon na musmos pa lamang. Ang kwentong ibabahagi ni Junior ay ang tungkol sa lihim ng pamilya ni Jares at kung paano niya nadiskubre ang nakakapangilabot na katauhan ng mga ito. Hindi pala niya nadiskubre dahil mismong si Jares ang nagkwento ng pribadong bagay na iyon sa kanya. Minsan niyang niyaya noon ang kaklaseng itago natin sa pangalang Jares. Simula sa unang araw ng pasukan sa grade 1, ay ito na kaagad ang kanyang naging malapit na kaibigan. Una, laro-laro lang. Wala nang tanungan kung ano ang pangalan. Tawagan nilang dalawa noon ay Migo. Ilang linggo rin silang naging malapit bago pa nila nakilala ang pangalan sa isa't isa. Sa tahanan nila Junior ay unang nasaksihan ni Jares ang magulong pamilya. Liparan ng mga kaldero at baso, sigawang malala, at ang nakakatakot ay ang tutukan ng patalim ng ina at ama nito. Tila nasanay din naman si Junior at hindi na natakot sa ganong eksena na bumungad sa kanila. Halos mapatakbo si Jares palayo sa takot dahil nakita niyang tinutukan ng kutsilyo ang ina ni Junior sa asawa nito. Ang balak nilang mamitas ng bunga ng mangga ay hindi natuloy dahil sa takot nito. Niyaya na kaagad nito si Junior na bumalik na sa eskwelahan dahil hindi rin iyon kalayuan. Huwag kang matakot, Migo. Ganyan talaga sila nanay at tatay. Nasanay na ako sa mga iyon. Tila baliwala lang na wika ni Junior. Hindi ka man lang natakot na baka mapatay ang iyong ina ng tatay mo. Hindi yan. Mamaya magkaayos na naman ang mga iyan. Ang gulo nga eh. Lagi na lang ganun. Sambit nito. Nang sumunod na dalaw nila sa bahay nila Junior, ay wala ang mga magulang niya. Kaya nakikain na rin sa bahay nila ang kaibigan niya. Minsan naabutan naman niyang tahimik at masaya ang mga ito, ngunit madalas ay laging nag-aaway. May pagkakataon din minsan na pumapasok si Junior na maraming pasa at ang sabi nito ay binugbog ng ama. Grabe naman iyang tatay mo, hindi man lang naawa sa iyo. Alam mo, ang nanay at tatay ko, mababait sila. Kaya minsan ay dalaw ka rin sa amin sa bukid. Imbita ni Jares kay Junior isang beses. Ipinagmalaki nito kay Junior ang kanyang mga magulang. Dahil kahit minsan ay hindi nito narinig o nakita man ang mga ito na nagtatalo. Lalong hindi nito naranasan na mapalo o masigawan ng mga magulang. Kaya sabi nito kay Junior na napakaswerte niyang anak sa kanyang ama at ina. Halos kainggitan naman iyon ni Junior. Sa isang linggo ay halos 2 beses siyang mapalo at kung minsan ay mahigit pa. Kaya hinangad rin niya na sana ay iba na lang ang kanyang naging mga magulang. Hanggang sa kanilang paglaki ay nananatili silang magkaibigang dalawa. Nasa grade 6 na sila. Nangyayain ni Jares si Junior na mamasyal sa kanila dahil may bonggang okasyon sa kanilang bahay. Debo ng ate ni Jares at malaking pagtitipon iyon sa kanilang pamilya. Ayaw sanang sumama ni Junior dahil nahihiya ito. Subalit nagpupumilit si Jares dahil minsan lang din na magkaroon ng bonggang okasyon sa kanilang pamilya.
Nakakahiya nga Jaris eh. Ako nga simula pagkabata natin, lagi akong sumasama sa iyo sa bahay niyo. Minsan lang ako mag-iya sa iyo. Ayaw mo pang tanggapin ang aking paanyaya. Tila may himig pagtatampo na wika ni Jaris. Sige na nga, sasama na ako. Magtatampo pa agad eh. Reklamo ni Junior. Nakakatampo naman talaga eh. Minsan lang to eh. Nailing na lamang ito kaya napatawan na rin si Jaris dahil sa naging reaksyon nito. Nang dumating ang araw na iyon ay si Jaris mismo ang sumundo kay Junior sa bahay nila. Pinagpaalam pa niya ito sa mga magulang. Buti na lang at nasa magandang modo ang ina nito, kaya mabilis na papayag. Araw ng Biyernes din iyon, kaya walang pasok kinabukasan. Alas 5 ng hapon nang makarating sila sa bahay nila Jaris. Marami-rami na ring panauhin at lahat ay mga pamilya ni Jaris. Maliban sa isang dalaga na kaibigan ng ate nito na magdedibo. Jaris, ganito talagang pamilya mo. Nakakatakot naman ang pagiging tahimik nila masyado. Puna ni Junior. Ang iba ay nagtatagay at sobrang tahimik talaga at halos pabulong kung mag-usap. Samantalang kung sa kanila may tagayan, lalo na ang kanyang ama at mga barkada nito, ay halos hindi sila makatulog dahil sa sobrang ingay. Sinabi ko naman sa iyo kakaibang pamilya ko. Hindi uso sa angka namin ang sigawan, away at sakitan. Sagot ni Jaris na ipinagmalaki pa rin at ikwento ang tungkol sa kaugalian ng pamilya nito. Hindi pa rin mapanatag ang loob ni Junior. Kakaiba ang nadarama nito na mga sandaling iyon. Madilim na ang paligid ngunit balak ni Junior na umuwi na. Hindi nito kayang pagpalipas ng gabi sa bahay nila Jaris. Iba ang pagkabalisang nadarama nito. Hindi rin ito masabi sa kaibigan iyon dahil ayaw nitong madismaya si Jaris. Bakit parang balisa ka? Alam ko na, hindi ka kasi sanay na magkatuloy sa ibang bahay, kaya ka ganyan. Hayaan mo, maaga naman kitang ihahatid bukas sa inyo. Wika pa rin ni Jaris. Ito ang naging puna nito kay Junior dahil ganoon din ito kapag nakikitulog kahit sa bahay ng mga pinsan. Hindi komportable. Ngunit sa katagalan naman ay unti-unti na itong nasasanay. Tumango si Junior at sinabing nanibago nga ito at unang pagkakataon iyon na makitulog ito sa ibang bahay. Alas 6 ng gabi nang mag-umpisa ang kainan. Dadalhin sana ni Jaris si Junior sa nagkukumpulan niyang mga kaanak. Ngunit mabilis silang hinarang ng kanyang ina. Ma, bakit po? Tanong ni Jaris sa ina. Jaris, dyan na lang kayo. Kumuha na roon ang papa mo ng inyong makakain. Mama, doon na lang kami para kami na ang pipili ng aming gustong kainin. Hindi nga pwede. Pinagluto naman kayo ng papa mo ng para sa inyo. Sagot nito. Napakunot ng noo si Junior. Bakit pa sila paghandaan ng ibang putahe? Bakit bawal silang makikain kasama ng mga ito? Sa utak iyon ni Junior. Maging si Jaris ay nagtaka rin sa ina. Ma, bakit si ate at ang kanyang kaibigan ay pwede namang makikain sa inyo? Bakit kami hindi? Nayayamot na tanong ni Jaris. Huwag nang matigas ang ulo. Ano ba Jaris? Doon na nga kayo. Huwag nang maraming tanong pa. Wika nito at nang makita nito ang asawa na may bitbit na mga pagkain, ay agad nitong sinulubong iyon. O ito na pala ang pagkain nyo. Umakyat na kayo doon para makapaghapunan na. Utos pa nito. Tahimik na lamang silang umakyat at doon nga ay tahimik silang kumain pareho. Marami ng tanong sa utak ni Junior at hindi na nito nailabas pa yon. Sigurado naman na hindi rin yon masasagot ni Jaris. Kinabukasan ay isang balita sa radyo ang bumungad.
Iyon ay ang pagkawala ng isang dalaga at ang mga suot nitong gamit bago ito nawala ay tugmang-tugma sa suot na damit ng kaibigan ng ate ni Jaris. Napatanong si Junior sa sarili kung iyon kaya ang babaeng nawawala. Nang sumunod na araw ay may pasok na muli, kaya iyon kaagad ang salubong ng tanong ni Junior sa kaibigan. Hindi ito mapalagay hanggat hindi nito makukuha ang sagot. Narinig mo rin palang balita, iyon din ang tinanong ko kay ate, pero ang sabi niya ay nakauwi naman daw ang kaibigan niya. Inihatid lang daw niya sa paradahan ng tricycle dahil nagpupumilit umuwi. Sagot ni Charis. Naalala nga ni Junior na kinabukasan ng magising sila ay mga magulang ni Charis at ate nito Laika lang ang taong naroon. Wala ang kaibigan nito, kaya marahil ay nagpumilit ngang umuwi. Hindi na yon pinansin pa ng dalawa. Samantala, matapos ang naging dibo ni Laika, ay madalas napapansin ni Charis na lagi itong inuumaga ng uwi. Hanggang sa isang umaga, araw ng Sabado nang mabungarin ni Charis ang ate nito na papasok ng bahay nila. Magulo ang buhok at basa ng hamog, maging ang blusa at paldang suot nito. Una rin niyang napansin ang tila mansa ng dugo sa dibdiban ng ate nito. Hindi siya sigurado kung dugo nga ba yun dahil sa kulay berde ang suot nitong damit. Ate, ano iyang nasa dibdib mo? Mancha ng dugo? At saka pansin ko lang ate, mukhang madalas ka nang inuumaga ng uwi ah. Puna ni Charis sa tahimik lang niyang ate. Namumula ang mga mata nito. Naanimoy buong magdamag na hindi nakatulog. Hindi pa man ito nakasagot nang biglang lumabas ang kanilang tatay. Sabay-saway kay Charis. Huwag mong pakialaman ang ate mo, Laika. Charis ha, itiiko mo yung bibig mo at kung ano man ang nakikita mo, tignan mo lang. Wala kang pwedeng sabihin, wala kang pwedeng malaman. Matigas na wika ng kanyang ama. Hindi na siya umimik pa at sinundan na lamang ng tingin ang kanyang ate. Dumiretso na rin lang siya sa gilid ng kanilang bakuran dahil kanina pa siya ihi. Nag-aalala lang naman ako, ang tanging bulong ni Charis. Tahimik siyang umihi sa ilalim ng puno ng saging nang mapagtanto ang isang bagay. Simula nung magdibo ang kanyang ate Laika, ay nag-iba na ang kilos nito. Madalas ay tulog ito buong araw na katulad ng kanyang ama. Naalala niya na tuwing Sabado at Linggo ay makikita niya noon pa man ang kanyang papa na halos buong araw ng tulog. Ang sabi ng kanyang nanay ay tuwing Sabado at Linggo lamang ang pahinga nito dahil kahit gabi ay nag-aararo pa rin ito sa kanilang bukirin. Napaniwala siya noon ng kanyang ina. Ngunit sa kanyang ate Laika ay tila kay hirap naman yatang ipaliwanag kung saan ang gagaling ang pagod nito. Gayong nasa bahay lang naman ito. Hindi na ito naggalahiyo dahil ayaw ng kanilang tatay. Nag-asawa din naman daw ito at lalaki naman ang bubuhay dito. Kaya bakit pa mag-aaral? Sa bahay lang din naman ang trabaho nito at pag-aalaga ng mga anak ang gawain kung sakali mang mag-asawa. Wala rin balak mag-aral ng kolehiyo ang ate Laika niya. Ang dahilan kasi nito ay maging tampulan lang ito ng tukso. Napatanong sa kanya sa sarili si Charis. May alam na kaya ang ate Laika sa sekreto ng aming angkan noon pa? Habang malalim mapag-iisip ni Charis, ay biglang sumagi ulit sa isip niya ang mantsa sa dibdib ng ate Laika niya. Hindi siya mapalagay dahil duda talaga siya na mantsa ng dugo iyon. Maraming beses na siyang tinutokso na anak ng aswang na mga kabataan na nakapaligid sa kanya. Ngunit hindi niya iyon pinansin dahil sa utak niya noon ay hindi iyon totoo. Hindi niya nakitaan ng kahinahinalang bagay ang kanyang mga magulang. Mababait ang mga ito
at masipag sa trabaho. Responsable at may pagpapahalaga sa kanilang mga kapitbahay na siyang laging pangaral sa kanya at atilay kanya tuwing magkasama silang kumakain sa hapag. Ngunit sa pagkakataong iyon ay biglang umusbong ang duda sa kanyang isipan. Paano kung totoo pala ang tinutokso ng mga kabataan sa kanya noon? Paano kung aswang nga ang kanyang angkan? Naisip niya si Junior. Simula pagkabata ay ito lang ang nag-iisang kaibigan niya. Ito lang ang madalas niyang kasama at kahit minsan ay hindi niya narinig mula dito na tinutokso siya. O tanungin man lang tungkol sa laging tinutokso sa kanya na anak siya ng aswang. Naisip din niya na kung sakali pa lang na totoong aswang nga ang lahi niya, ay mas mabuti pa pala ang pamilya ni Junior. Madalas ngang magulo ngunit ordinaryong tao at wala namang halimaw na katauhan na tinatago. Mali yata siya ng paghanga dahil nagmumukha siyang tanga kung sakaling totoo man ang kanyang duda. Naisipan niyang tuklasin ang namuong duda sa kanyang isipan. Sa gabing iyon ay hindi siya matutulog hanggat hindi niya makikitang mahimbing na natutulog ang kanyang ate at mga magulang. 6:00 pa lang ay pinapatulog na siya lagi ng kanyang ina. Dahilan lagi nito ay upang makatipid sa kerosene ng lampara. Humiga nga siya at ilang sandali pa ay nagkunwaring tulog na. Napansin niyang ate niya na humiga na rin sa lapag sa tabi niya. Isa lang sila ng higaan dahil 2 lang ang kwarto ng bahay na yari sa lahat ng kawayan. Walang kama at diretso latag lang ng banig sa sahig. Sa kabilang kwarto ay sa mga magulang nila. Subalit walang pintuan iyon, kaya malinaw pa rin niyang makikita ang loob. Lalo na at maliwanag ang buwan sa gabing iyon. Nakita niyang humiga ang kanyang ina, samantalang ang kanyang ama ay nakaupo sa gilid ng sahig sa kwarto ng mga ito. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa nito dahil madilim ang loob at aninag lamang niya ang bulto nito. Matagal itong nakaupo at hindi niya alam kung bakit hindi pa ito nakahiga kanina pa. Hindi na gumagalaw ang kanyang ina. Ibig sabihin ay tulog na ito. Maging ang kanyang ate ay hindi na rin gumagalaw. Tulog na rin marahil ito. Bigla siyang nakaramdam ng pagsisisi sa sarili. Pinag-isipan niya na masama ang kanyang pamilya. Balak na sana niyang matulog na rin. Ngunit tila napakailap rin ang antok sa kanya ng gabing iyon. Upang hindi mapagalitan ng kanyang amang gising ay hindi na rin siya gumagalaw at nagkunwaring tulog hanggang sa biglang bumangon ang atilay kanya na ikinagulat niya ng sobra. Mabuti na lang at hindi siya gumalaw, kaya hindi nito napansin na gising pa siya. Tinungo nito ang bintana at binuksan. Laking gulat ni Charis nang bigla itong tumalon at diretso ng lipad dahil bigla itong naging ibong uwak. Hindi niya na alam kung saang direksyon ito patungo. Bigla siyang naging tuliro at hindi alam kung ano ang magiging reaksyon. Gusto man niyang sumigaw sa gulat ay nagawa pa rin niyang pigilan dahil natatakot siyang mabisto ng kanyang ama na gising pa siya. Hindi rin pwede na malaman ng mga ito ang nadiscover niya tungkol sa kanilang angkan. Ilang beses pa lang ang lumipas nang makita niyang lumabas ang kanyang ama. Sa pintuan ito dumaan at maingat nitong isinara muli iyon. Wala man siyang nakita ng pagbabagong anyo nito, ay alam niyang aswang din ang ama. Ang kanyang ina ay tulog mantika, na kaya hindi siya sigurado kung aswang din ba ito. Basta sigurado siyang ang ate at ang papa niya ay aswang, at kinakatakot niya ang pagdating ng araw ay magiging katulad din siya ng mga ito. Malalim na ang gabi ngunit hindi pa rin siya makatulog. Bigla niyang naisip lahat. Kaya pala hindi sila nawawala ng ulam na karne ay dahil kakaibang karne iyon. Kaya pala ayaw siyang pakainin ng kanyang ina
ng nilulutong karne nito sa umaga. Kaya pala ibang luto para sa kanila ng Ate Laika niya dati. Iba rin ang sa mga ito. Dahil sa natuklasan ay binalak niyang tumakas mula sa kanyang mga angkan. Ayaw niyang maging aswang. Ayaw niyang maging kagaya ng mga ito. Kinabukasan, madaling araw nang maramdaman niya ang pagbangon ng kanyang ina. Binuksan nito ang pinto at bumungad ang kanyang ama na may dalang sako na may laman ng kung anong bagay. Nang ibinuhos nito sa sahig ang laman, ay nagulat si Charis nang makita ang mga parte iyon ng katawan ng isang bata. Putol-putol na iyon, kaya halos maiyak siya sa awa dahil sa sinapit ng biktima. Bilisan mo nang linisin si Celia. Baka mamaya magising si Jares at makita iyan na hindi pa nahihiwa. Saad ng kanyang ama. Parang gusto niyang manlumo. Nagagalit siyang isipin na sa likod ng maamong mukha ng kanyang mga magulang ay may nakatago ang halimaw na katauhan nito at mapagsamantalang nilalang sa mga inosenteng buhay. Gustuin man niyang sumbatan ng mga ito, ay natatakot siya na baka bigla siyang ikulong sa kanilang bahay at hindi na palalabasin. Kaya isang desisyon ang binuo niya. Iyon ay ang lumayas at iwanan ang sariling pamilya. Bahala na kung saan siya dadalhin ng kapalaran. Ang mahalaga ay hindi na ang mga ito maipasa sa kanya ang pagiging aswang ng mga ito. Ayaw niyang magkaroon ng halimaw na katauhan. Ilang sandali pa ay dumating din ang kanyang Ate Laika. Kagaya ng dati ay puno ng mantsa ng dugo ang pangharap na damit nito. Kumpirmado na niya. Naging aswang na rin ang kanyang Ate Laika at duda niyang ang kanyang pamilya din ang may kagagawan kung bakit nawala ang kaibigan ng Ate Laika niya ng gabi ng dibon nito. Parang gusto niyang magwala sa galit. Ngunit anong laban niya sa mga ito? Hinintay na lamang niyang mag-umaga. Ginising pa siya ng kanyang ina at kunwari ay matagal niyang narinig bago tuluyang iminulat ang mga mata. Jares, maligo ka na. Mahuhuli ka sa pasok mo. Wika nito. Tahimik siyang bumangon at nagtungo sa balon. Habang naliligo ay narinig niya ang usapan ng ilang ginang habang naglalaba. Kawawa naman ang anak ni Aling Tess, ano? Kay bata pa ay kinuha agad ng may lalang. Ewan nga eh. Ang sabi kasi ay naaswang daw, kaya hindi natin sigurado kung ano ang dahilan ng ikinamatay. Sabat ng isa. Hindi makatingin ng diretso si Jari sa mga ito. Nag-iinit ang kanyang mukha na animoy. Isang sala rin sa nangyari. Bakit ba pagkaramdam niya ay guilty siya sa pangyayari? Nagmadali siyang maligo at agad na umuwi. Pagkatapos magbihis ng inoparme, ay lihim niyang ikinalkal ang mga perang papel na bigay ng kanyang ina noon. Na laging itinatabi sa isang kahon. Inipon niya iyon dahil balak sana niyang bumili ng maganda at mamahaling uri ng bisikleta. Ngunit hindi yata matutupad pa iyon. Kailangan niyang pera para mabuhay. Sakaling saan man siya dadalhin ng kanyang mga paa. Bilisan mo, Jares. Mahuli ka sa klase eh. Sigaw ng kanyang ina na si Aling Wilma. Dali-dali niyang tinago sa bulsa ng kanyang alporas ang kanyang pera. Inilagay niya ito sa kanyang likod bago umupo sa kanilang hapag. Tahimik lamang siyang kumakain habang pasimpleng sumulyap-sulyap paminsan-minsan sa ama at Ate Laika niya na noon ay mahimbing nang natutulog. Hindi niya kailangan magtanong kung bakit tulog mantika ang mga ito. Magsisinungaling lang din ang kanyang ina, gaya lagi nitong ginagawa dati pa. Alam niyang sa paglisan niya ay mangungulila siya sa mga ito. Ngunit kailangan niyang tumakas sa halimaw na katauhan ng kanilang angkan. At kung hindi ay, pati siya ay magiging katulad sa mga ito pagdating ng araw. Niyakap niya ang kanyang ina. Habang nagpapaalam na siyang ikinagulat ni Aling Wilma. Hindi naman niya ito ginagawa dati.
Walang kaide-ideyang kinang sa binabalak na pagtakas ni Charis. Pagkarating sa paaralan, ay hinanap agad niya si Junior. Inikot pa niya ang buong silid nila, ngunit sa likod paaralan pala niya ito matatagpuan. Nagtaka siya dahil umiiyak ito at mugto ang mga mata. "Kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang pala, amigo. Bakit naman ganyan ang itsura mo?" Tanong niya rito. "Kasi Charis, nag-aaway na naman sila nanay at tatay. Alam mo, napapagod na ako kakaintindi sa kanila. Ayun, lumayas ang nanay. Sasama na raw siya sa ibang lalaki dahil hindi siya sasaktan. Charis, gusto ko na rin lumaya sa amin. Ayaw kong kasama ang tatay. Lagi lang niya akong sasaktan kung maglalagi ako sa tabi niya." "Ganoon ba? Edi, sumama ka sa akin," yaya ni Charis. "Sa bahay niyo, nakakahiya sa tatay at nanay mo. Magdadagdag pa sila ng pakainin." Hindi, hindi sa bahay. Hindi na rin ako uwi sa bahay." "Ano? Ang bait ng mga magulang mo, bakit naman? Buti nga sila hindi nag-away." "Oo, mabait sila kaharap. Pero mga halimaw sila, Junior." "Hoy, mga magulang mo yun, saway ni Junior. "Totoo, Junior. Sa'yo ko lang ikukwento ito. Totoo ang tukso ng ibang mga kaedaran natin noon pa man. Aswang ang aking angkan." Nagulat si Junior sa kanyang naging revelasyon. Hindi na ito nakapagsalita pa nang sabihin niya ang lihim na iyon. "Ayaw kong maging kagaya nila. Kaya bago pa mangyari iyon ay tatakas na ako sa amin." "Sigurado ka ba, Charis? Bakit ako gagawa ng kwento na ikakasira ng aking pamilya? Kung ayaw mong sumama sa akin, bibihay akong mag-isa sa lungsod. Bahala na kung anong buhay ang naghihintay sa akin doon." Matagal na nag-isip si Junior bago ito muling nagsalita. "Sige, sama na ako sa iyo. Bahala na kung ano ang kahinatnan natin doon." Napangiti si Charis dahil natutuwa siyang hindi siya mag-iisa sa tatahakin niyang bagong landas. Hindi sila pumasok dahil diretso na sila sa bus terminal. Pagkarating sa lungsod ay magkasama silang naghanap ng mapagtrabahuan. Kahit anong trabaho ay papasukin nila. May mapagkakitaan lang at may maibili ng kanilang makain sa araw-araw. Mas naging matibay ang kanilang pagkakaibigan at iba-iba man ang kwento ng kanilang buhay, pareho silang nagdusa at hindi nila pinagsisihan kung anumang hirap ang kanilang pinagdaanan. Isang mama ang nakapansin sa kanila at tinanong sila kung saan sila nag-aaral at bakit iba ang kulay ng kanilang uniforme. Hindi naman nagsinungaling si Charis. Ikwento niya na naglaya sila galing sa probinsya at naghahanap ng mapapasukang trabaho upang may maibiling pagkain sa araw-araw. Kayong mga bata talaga, kapag mapagalitan ay solusyon kaagad ang layas. Una nito. Nagkangitian na lamang silang dalawa. Gusto man nalang ikwento dito lahat ay hindi pwede, lalo na ang tungkol sa buhay ni Charis. Ngunit naawa sa kanila ang mama, kaya dinala sila nito sa munting kubo nito sa isang squatter. Nagpakilala rin ito sa kanila upang maging komportable silang sumama dito. "Bukas, sasama kayo sa akin sa pier. Kargador ang trabaho ko doon. Kakayanin niyo ba?" Tanong nito. "Oo naman po, Lolo. Maraming salamat po. Hayaan mo, kapag nasanay na kami hindi na namin kayo pagtatrabahuin. Kami na lang ang bahala sa mga gastusin dito sa iyong bahay." Saan ni Charis? "Ay hindi. Hindi ako sanay nang nakatambay lang. Pagkakasakit ako niyan. Kaya ashi lang na magkasama tayong tatlo lagis para magtrabaho." Walang magawa ang dalawa kundi ang sumunod dito. Sa paglipas ng mga araw, ay hindi nila ito nakakitaan ng kasungitan. Naging maganda ang pakikitungo nito sa kanila. Itinuring sila nitong para mga anak na rin. Naisip nilang kahit papano ay maswerte pa rin sila dahil may isang taong nagpakaama
at itinuring silang parang totoong pamilya. Parang kailan lang din at mga totoy pa sila na makarating sa lungsod. Ngunit ngayon ay binata na silang tignan sa edad na 20 anyos. Matikas at maskulado na. Daig pa ang nagji-gym araw-araw. Hindi rin nawala ang pagiging malapit nilang magkaibigan. Halos kapatid na nga ang kanilang turingan sa isa't isa. Maraming babaeng nagpapapansin sa kanila, subalit baliwala muna sa kanila iyon. Lalo na kay Charis na hindi nawala ang pag-alinlangan na baka posible pa rin siyang maging aswang pagdating ng kanyang tamang edad katulad ng kanyang ate Laika. Hiniling niya sa taas na sana ay huwag na itong maipasa sa kanya dahil ayaw niyang maging kagaya ng kanyang pamilya. Habang papalapit ang kanyang ika-21 kaarawan, mas lalo siyang naging balisa at hirap makatulog. Napansin iyon ni Junior kaya pinuna siya nito. Ilang buwan na kitang napapansin na parang wala lagi sa sarili mo ha. Ano bang problema? Sabihin mo kaya sa akin ang maibsa naman iyang mga alalahanin mo. Kompronta sa kanya ni Junior. Kasi Miko, malapit na rin ang tibo ko. Ano naman? Marami ka namang ipon, di ba? Makapaganda tayo kahit papano. Hindi yan ang problema, Miko ano pala? Paano kung matulad ako kay Ate Laika pagkatapos ng kanyang dibo? Doon ko napansin ang pagbabago sa kanya. Iyon ang umpisa ng pagiging aswang niya. Napatitig ng seryoso si Junior sa kanya. Hindi ito nakapagsalita at tila naguguluhan din. Huwag kang mag-alala. Kung sakaling mangyari iyon, igagapos kita. Tapos maghanap ako ng sariwang karne upang may makain ka. Nang hindi ka na rin mapapahamak. Mahirap na. Nasa lungsod kaya tayo at napakadelikado sakaling may makakita sa iyo. Baka sa mukha ni Junior ang totoong malasakit. Kaya naman sobrang nagpapasalamat si Charis dahil nakatagpo siya ng totoong kaibigan. Isang hapon noon, habang patungo silang dalawa sa maglalako ng balot, ay kapwa sila nagulat sa kanilang nakasalubong. Huli na nang mapansin nila ito, kaya wala nang pagkakataon para umiwas dito. Charis anak, nahanap rin kita sa wakas. Masayang sambit ng ama ni Charis. Papa, anong ginagawa mo rito? Hindi mo dapat ako hinahanap. Diretsong wika ni Charis. Anak, alam kong may natuklasan kang bagay kaya ka naglayas. Pero Charis, kahit saan ka magtago ay hindi mo rin matatakasan ang dugong nananalaytay sa iyo. Gustuhin mo man o hindi, maging kagaya ka rin namin. Diretsong wika ng kanyang ama. Nakuyom niya ang kanyang kamao. Hindi niya kayang tanggapin dahil ayaw niyang kumitil ng buhay ng tao. Galit siya sa kanyang ama at ina dahil bakit pa siya binuhay ng mga ito kung hindi rin naman pala siya makapamuhay ng normal na kagaya sa mga ordinaryong tao. Hindi ko matatanggap pa. Pwede ba lubayan mo na ako? Huwag ka nang magpakita pa ulit sa akin. Hindi ako maging kagaya niyo. Matigas na wika niya. Tahimik lang na nakikinig si Junior sa usapan nilang mag-ama. Maging ito ay naawa sa sitwasyon ni Charis. Ngunit wala rin itong magawa. Wala namang taglay na kapangyarihan si Junior upang matanggal ang sumpa na nakabalot sa katauhan ni Charis. Kung sakali mang lamunin na ng dugong halimaw ang kanyang buong pagkatao. Iniwanan nga sila ng ama ni Charis. Ngunit ang araw ding iyon, ang simula ng pagiging balisa lagi ng binata. Pagkarating nila sa barong-barong, ay tahimik lang si Charis at hindi na gustong kausapin. Pagdating ng hapunan ay niyaya ito ni Junior, ngunit ayaw na nitong kumain. Hindi naman mababawasan ang problema mo kung hindi ka kakain, Migo.
Tanggapin mo na lang kung anumang pagbabago ang magaganap sa buhay mo. Tanggap naman kita kahit ano ka pa. Ikaw lang ang nag-iisang kaibigan ko. At kapatid na rin halos ang turingan nating dalawa. Kaya hindi ka nag-iisa sa laban ng buhay mo. Nandito ako para sa iyo, Charis. Ngiti lang ang siyang sagot ni Charis kay Junior. Walang naging sekreto ang mga ito sa isa't isa. Pareho silang bukas sa kanilang mga sekreto at problema. Kaya inakala ni Junior na maging matatag si Charis dahil nariyan lang siya na laging karamay nito. Ngunit nagkamali ito dahil kinabukasan ay bumungad kay Junior ang malamig na bangkay ni Charis. Naglaslas ito ng pulso, kaya sinisi ni Junior ang sarili kung bakit hindi nito nabantayan ang kaibigan. Kung alam lang niya na iyon ang plano nito, ay binantayan na sana niya ang kaibigan hanggang magdamag. Agad niyang pinaalam sa mga magulang ni Charis ang nangyari. Sobrang nagwala ang ina at ama ng binata dahil hindi matanggap ang sinabit nito. Ngunit ipinaliwanag ni Junior na hindi matanggap pa rin ni Charis ang kanilang pagiging aswang. Kaya bago pa maipasa ang pagiging tugong halimaw nila, ay ninais na lamang nito na mawala sa mundo. Ipinagtapat ni Junior na alam na niya ang tungkol sa lihim ng pamilya at naintindihan niya dahil hindi naman ang mga ito ginustong maging aswang. Hindi nawala si Junior sa lamay ng kaibigan. Halos gabi-gabi siyang puyat dahil ayaw niyang matulog at nais lang na nasa tabi lagi ng bangkay ni Charis. Wala siyang pakialam at hindi siya natatakot sa lahi nito kahit alam niyang buong angka nito ay mga aswang. Katunayan nga ay sa unang gabi ng lamay ay pinagkainteresa na siya ng lolo ni Charis. Tinitigan siya nito at may kung anong sinasambit at ilang sandali lang ang lumipas ay namilipit siya sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Mabuti na lamang at kahit papano ay sa kanya pa rin panig ang mga magulang ni Charis. Nang makita ni Aling Wilma at ng asawa nito ang ginagawa ng matanda, ay agad ang mga itong lumapit at sinaway ang matanda. Tigilan mo yan, tay. Saway ng ama ni Charis. Unti-unting nangihina si Junior dahil sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Ngunit tila pinahid lamang ang sakit na iyon at agad ding nawala nang binuksan ni Wilma ang kanyang tiyan at pinakrusan ng laway nito. May kung ano ding inusal habang nilalawayan ang kanyang tiyan. Pasensya ka na, Junior. Huwag kang mag-alala. Hindi na maulit. Hinging depensa nito. Kinausap ng mga ito ang matanda at hindi na ito nakitang muli ni Junior. Mangging ang ibang kaanak ay masama ang titig sa kanya. Ngunit hindi siya nagpatinag. Para kay Charis na nag-iisa niyang kaibigan kung bakit pa siya naroon. At wala siyang pakialam kung ano man ang mangyari sa kanya sa lugar na iyon. Kung pagkaisahan man siya at gawing karne, ay wala na rin siyang pakialam. Wala siyang karamay sa buhay kaya ano pa ba ang panghihinayangan niya sa buhay niya. Nailibing nila si Charis at nakabalik siya sa lugar ng matandang sumagip sa kanila noong unang araw na palaboy sila sa syudad. Muli niyang sinilmulan ang kanyang buhay na mag-isa. Nangungulila siya sa presensya ni Charis, ngunit wala siyang magawa dahil nasa kabilang buhay na ito. Napagtanto din niya na mas mabuti na ring nasa kabilang buhay na ito kaysa magdusa ito sa mundo sakaling maging isang ganap na aswang na ito. Unti-unti niyang tinanggap hanggang sa may makilala siyang babae at iyon kaagad ang kanyang nakatuluyan at napangasawa. Nagkaroon sila ng 4 na anak at tahimik ang kanilang pamumuhay. Hindi kagaya ng buhay na mayroon siya noong kanyang kabataan. Ipinangako niya sa sarili na hindi mararanasan ng kanyang mga anak ang ganong kagulong pamumuhay na minsan niyang natamasa. Si Charis ay isa lang alaala sa buhay ni Junior at nagpapatunay na totoong may angka ng aswang
At maging babala sana sa lahat na hindi lahat ay ninanais ang magkaroon ng ganong katauhan. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito, kasi namatay na si Charis at nakapag-asawa na si Junior. Wakas! Pasensya na kayo sa microphone ko ha. Sira pa di pa ako makabiling bago. Kailangan pa ng budget. Kaya putol-putol, minsan mahina, minsan malakas.